Hello everyone and happy Friday. Woo! Magwawain na pala ako maya. Happy Friday. Sa mga may Happy sa Friday! mga may task pa, happy Friday pa rin kasi Friday pa rin naman talaga. So, nasa second session na tayo sa Think and Grow Rich na book from written by Napoleon Hill. Alam mo, sinearch ko pa ako sino yung author na nag-gama.ai ako. So, pinabasa ko yung libro, hindi ko kilala kung sino nagsulat. So, sorry po. Kung makakarating man to sa inyo, Feeling sorry ko kasi parang lumang tao siya. Parang pinsan niya si Napoleon Bonaparte. Gabi, na-judge na siya dahil sa pangalan niya. Pangalan. Medyo, grabe naman po yun. Pero ayun, nasa chapter 2 na tayo. According sa Kindle ko, chapter 2 daw ang desire. Pero sa iba po, baka chapter 1 sa inyo yon. So, let's just follow along and enjoy the Bakit ang dami ko sinabi? But anyway, I'm sharing my screen na po. There you go. Okay. So, for today, we will be talking about desire. Malaman Pagbasa ko na sa Think and Grow Rich. malaman yung chapter mahaba and maraming nanamnamin as a person. True. So, Buti I na lang hope, per chapter natin ginawa. yes, kasi ang haba pala, stress talaga ako. Sabi ko, shucks, bakit pala ang dami niyo sinasabi? Pero hindi po, sorry po Napoleon, like, I appreciated it. Thank you po. Pero before I ask you guys yung mga questions na meron ako, hinanda ko for you tonight, I would like to briefly talk about desire. So, first is the importance of desire. So, bakit siya topic na pinag-uusapan natin right now and what is its impact to us. So, number 1, it ignites the imagination. Number 2, it fuels determination. And number 3, it motivates action. So basically, desire is innate. Parang it comes from us. Like baby pa lang tayo, kapag gutom tayo, gusto nating kumain. Or nung lumalaki tayo, kapag nasa school tayo, pasukan, nakita mo, yung kaklase mo naka-boots na Barbie, gusto mo rin ng boots na Barbie. Ganun. It's desire. It's something that you observe, that you'd like to have, or something that you feel, yun parang yung gutom, init, uhaw, that you need to parang fulfill for your body or for your mind. So that's desire. And sabi sa book, the starting point of all achievement daw is identifying what you desire truly. So nung binabasa ko siya, nung binabasa ko yung chapter earlier, naalala ko yung session natin sa Pampanga nitong January lang this year. Nung naggawa tayo ng vision board. Diba? Kasi sa vision board, nilagay natin yung the things that we truly desire or we hope to achieve, to aim for, or to have this year. Diba? So, may intense longing daw yon. Intense longing, burning ambition, and unwavering focus. So when you have a desire, talagang it's deep and unrelenting craving. So talagang gusto mo siyang ma-achieve. Na parang at some point you will stop at nothing to get to that goal. Naging example din po sa book, sa chapter na to in particular, yung napag-usapan din natin last week with Sweet. Yung story ni Barnes nung parang nilagawan niya. Hindi, meron nung pinursu niya na magkaroon ng business with Edison. Noong time na yon, di ba, dun sa, babalik lang tayo ng very, very light sa story ni Barnes. Noong time na yun, di ba, very limited yung resources niya. Kaya, he decided to take a freight train going to New Jersey. And nung kinausap niya si Edison, ang naging conversation nila is, I want to be your business partner. Hindi siya parang, kung ano pong opening nyo or kung kailangan nyo po ng tagawalis, go. Hindi ganon. Talagang pumunta siya doon with a desire and a specific goal in mind. Na parang wala siyang point of
return, na parang wala siyang option to retreat or to return kasi binuhos niya lahat ng funds niya, lahat ng resources niya, lahat ng capabilities and skills and all, binuhos niya doon sa goal niya or doon sa desire niya to be one of Edison's business partner. Ayun. So, sinasabi din po na yung desire ay tied sa ating subconscious mind. So, doon sa part ng book, parang meron tong steps. Gusto ko lang balikan. Yung parang may 6 easy steps to parang earn money. May ganun. So, parang sabi, number 1, you have to be specific. Wait, binabalikan ko pa. Ayan. Number 1, fix in your mind the exact amount of money you desire. Number 2, determine exactly what you intend to give in return of the money you desire. Number 3, establish a definite date. Number 4, create a definite plan. 5, write out a clear, concise statement of the amount of money you intend to acquire. And number 6, read your written statement aloud twice daily. Tapos dun sa 6 steps na sinulat dito, ang sabi ay, ang pinaka-importanting instruction na kailangan mo i-follow is yung 6th step. To always read your statement aloud and twice every day. Twice every day. Oh my God. Kasi, di ba, kung parang ilang beses natin na pag-usapan yun kung ano yung nasa utak mo, yun yung nagiging words mo. Tapos kung ano yung words mo, yun yung nagiging actions mo. It's something that the subconscious mind is connected to. And when you have that great desire, you have to make sure na naririnig mo siya, sinasabi mo siya, kasi at the same time, nagiging part siya ng actions mo as you go along with your journey to achieve your desire or to achieve your goal. So yun yung sinasabi na unleash the subconscious. So desire opens the door to the subconscious mind, granting access to a vast repository of untapped potential. Ayun. And then harness intuition. Desire heightens our intuition, allowing us to make more informed decisions and seize opportunities that align with our goals. And then lastly is tap into creativity. Desire stimulates the creative faculties of the subconscious, generating innovative solutions and fresh perspectives. Ayan. So, ayun yung sinabing steps. And then, syempre, with desire comes persistence. So, sabi, desire fuels the unwavering persistence needed to overcome obstacles and achieve your goals, no matter the challenges that may arise. Ayun. So, number 1, yung desire mo ignites. The intensity of desire sparks the initial drive to pursue our objectives. And then, persistence prevails. So, balik lang ulit tayo dun sa nabasa natin last week, no? Dun sa diniscuss this week. About dun sa bata na inutusan ng nanay niya na kumuha ng pera dun sa farmer. Kahit sinabihan na siya ng farmer na wala kang pera, uuwi ka na, wala kang mabibigay sa'yo today. Hindi siya umalis. Naging persistent siya. Hindi siya nagwala, hindi siya nagdabog. Hindi naman siya naggumawa ng scene. Pero parang she stood her ground. Hinintay niya talaga na mag-break yung farmer, na ibigay yung money na ino-owe ng farmer dun sa mother niya. Kasi ang alam niya, kailangan niya makuha yon from the farmer. And yun daw yung isa sa mga tools mo to get what you truly desire. You have to be persistent. Because the road to your desire is not a smooth and short one. So may mga temporary setbacks, may mga small failures, but overall, kapag nalagpasan mo yon, you'll get to be able to achieve what you truly desire. And lastly is success achieved. So the fusion of desire and persistence culminates in realization of our dreams. Again. All right. So, ano na lang naman to, konting pa-eme na lang to, and how to overcome your obstacles to desire. Pero, before we discuss yung overcoming obstacles to desire, gusto ko lang umikot sa group and mag-ask kung
Like right now, pag when we say desire, yung isa sa mga dinidesire nyo ngayon. Like, it can be small, pwedeng hindi siya prophetic or profound. Pero kunyari, gusto mo lang na candy today, or gusto mo ng brownies sa Goldilocks, gano'n. Ano po ang current and on top of mind the desire na meron kayo? Ate Eloy, kasi nagtali ka ng buhok. Ay, nagtaas si Vinci. Ate Eloy, stop. Vinci. Ay, okay. For me, ang aking goal ngayon ay dahil finally entering into fitness era, ayan, may target weight goal ako na parang dapat by the end of 3 months, ito na yung weight ko. Na parang wala na ako sa obese class. Kasi I started a month ago, although hindi naman accurate measurement ang BMI, parang arbitrarily yun na lang din yung pinig ko na measure. Class 2 obese ako. So sa lahat ng mga obese, ako yung obese. Tapos, ang goal ko ay by the end of 3 months, overweight na lang. So far, class 1 obese na lang po ako. Palapit na palapit sa overweight. Ayun. Let's go, Vinci. Maganda yung desire na yan. Okay. Tutat, Vinci. Alright. Ito ko lang i-share. Nasa bear community kasi ako. So yung bear community is mga LGBT na malalaki, matataba. I have been seeing a lot of my friends growing older and getting diabetes. So bukod dun sa nangyari sa akin, I've been thinking about this since this year. Kasi parang di ba last year kung kilala niyo, parang wala naman yan sa values ko, wala yan sa goals ko. Tapos nung tumatanda tayo, yung mga kaibigan ko lahat may type 2 diabetes na, mga nag-i-insulin na, tapos I've seen people suffer from hypoglycemic attacks. Tapos parang doon talaga ako napaisip na that's my future. I don't want that. So ayun. Yun yung movie, ano ba yung movie pinanood ko? Si Brendan Fraser. Fraser. Yung movie ngayon, hindi yung bagong movie sa Netflix. Yung Korean ba to, ate? Yung sinabi mo sa akin? Yung nag-weightlift siya. Weightlifting fairy. Sorry, Nasa bahay ko. May iba subtle na ads dun eh. Hindi, bago sa Netflix. English po ba ito? Sabi niya na ang sugar is 5 times more addictive than heroin and methamphetamine. Kasi siya, drug dealer siya. So 5 times mas siya, tapos legal siya. Tapos addictive talaga yung sugar. So let's go for sugar and soda na, come on. Saka yung healthy eating Okay. habits. Healthy, good decisions, then good choices. True. Thank you, Vince. So, dun sa desire mo for a healthier you, dito sa sinishare ko right now, parang what obstacles are you currently or had experienced nung tinatry mo i-aim tong or i-achieve tong desire mo? Parang lahat to, be. All of the above po. Letter D. Like, yung doubt and fear na parang kasi growing up in a household na pag halimbawa nagde-declare ako na, magda-diet na ako. Yung mga kasama ko talaga sa household, 3 linggo lang yan. Hindi yan mag-work. So, di ba, napag-usapan natin sa mga previous natin na book club sessions na important yung meron kang accountability environment. So, ayun, parang what I did to action that was, sinabi ko na talaga sa lola ko, sa tita ko na ayokong marinig. Ayokong keep it to yourself kung sasabihin niyo na hindi ko kaya. Tapos yung lack of commitment din na parang, di ba, nag-feed na into this na parang, hindi ko naman yata talaga kaya. So, ayoko na lang mag-commit kasi magiging rejection na naman siya tsaka failure. Tapos, distractions and temptations are everywhere. Like, really, one of the most difficult things na ginawa ko is in-empty ko yung pantry ko. Pinalitan ko ng gulay, ng plant-based stuff, yung mga process. Sobrang, and kapag lalabas ka, like for example, last week, nasa birthday party ako.
birthday party yun. Alang paghandain ko sila ng quinoa salad. Syempre may fried chicken. Tagad ka talaga. Nasa Oo. birthday yan ka, no? Tapos nagtanong ka, meron ba ditong vegan options? Diba? Oo. Hindi, tapos napigilan ko Vegan siya, lang pero ganun siya. napigilan fully. Kumain ako ng fried chicken nung Sunday. So, grabe talaga yung Monday ko. Sobrang hirap. Kasi sabi ko, mag-oatmeal lang tayo buong araw. Pagbayaran mo yung kasalanan mo nung Sunday. So, yun. Sa akin, na-appreciate ko naman yung sobrang na-appreciate ko na nag-healthy na si Vinci at nag-fitness journey. Kasi I still remember ng Atomic Habits, sabi ni Vinci, Hindi siya. hindi ko values yan. So, really important sa akin. Kaya yung change na gusto na ni Vinci magpaka-healthy, sobrang na-appreciate ko. Sobrang happy ako. Pero, ang ko lang din, Vinci, don't punish yourself. Oo. Hindi punishment yung pagdadiet. Yun lang yung sa akin. Kasi pag ganun, mahirapan ka talagang i-sustain. True Kasi there's naman. nothing wrong with fried chicken. Especially if it makes you happy, di ba? Kasi yung chicken naman is protein. So, Hindi, check and balance alternative lang mo din doon, ko. Yung check pwede and ka balance. try mo mag-air fry, eh. Alam Kung gusto mo mo, pa rin talaga ng fried chicken. share ko sa inyo, meron akong kinuhang wellness coach. So, yung food, tinuruan niya ako paano mamahalin yung pagkain in a way na hindi ka mag-binge, ganyan. So, may mga portioning siyang tinuro. Tapos, there was a time na sabi ko, Coach, parang puro carbs yung kinain ko today, ganyan. Sabi niya, how do you feel about it? Ang lagi niyang tanong sa akin, how do you feel about the food that you're eating? Kasi sabi niya, hindi naman kailangang mag-stop ka ng rice or mag-stop ka ng ganito. You just have to parang mag-consume ka ng sakto lang. So, wag tayo mag-desire ng too much food. Parang ganon. Tapos yung type of food na kakainin is yun nga, natural, bawas ng mga canned, ng processed, ganyan. So, medyo effort pero kailangan ka ng rainbow ng food. Oo, medyo mahal kasi pag bibilin mo ng madami, mahal talaga siya. Pero you can get it sa palengke ng mga pa isa-isang space, isang piraso, gano'n. Actually, feeling ko nakita ko ni Ate Pep na super empowering nung natatandaan mo nung nagkita-kita tayo, nagbilyar tayo 2 weeks ago ata. Tapos, ito na, sinerve na yung pika-pika. Tapos may fried chicken, may mozzarella stick. Tapos, kumuha ko ng isa. Tapos, ang mga concerns, uminom na ako ng ininom na? Uminom na ako ng alak. Isang baso lang naman. Tapos nag-mozzarella stick pa ako. Tapos parang, ang mantra ko is, it's not the end of the world. It's not the end of the world. Pero nung sinabi ni ate na, okay lang yan, bawiin mo na lang bukas. Medyo empowering siya sa akin. And for me naman ngayon, kasi dahil first month pa lang, parang inisip ko din talking about desire and going back to desire. Mas strong yung desire ko for healthier living, building better habits. So, nile-leverage ko na lang yung compromise, yung sa Atomic Habits na if I do this, I will do that. Na parang siguro mali yung framing ko na punishment siya dapat, but more of sige, nag-fried chicken tayo today, tomorrow medyo wag tayo magkanin para makabawi. So actually nasa nasa chapter yan, Vince, 'di ba dun sa 6 steps of parang specifically specifically picturing what you desire. Isang sinabi doon is kung desire mo is to have money, you also have to be ready to give something back. Kasi it's an exchange. That's true. So, di ba, if you want money, you have to work for more hours. Kasi kung yun yung way mo to get money. Or kung ang way mo to get money is business, you have to parang put more time in sa business. Yung parang, it's an exchange, di ba? Everything that you desire has an exchange. So, you have to be specific and be ready then to give. So, okay lang yon. Okay yung ganong framing mo.
Na parang Wait, may hindi naisip ka ako. hindi mo siya pinapublish. Ay, go Ay, ate. okay pa ako. Isipin mo lang yan. Parang iniisip ko yung instance na nakita ko in real life or na-experience ko maybe watching a movie or from a different life or a different person. Yung nakita ko yung desire that led to success. Alam ko meron eh. Alam ko may mga movie ganun pero hindi ko lang talaga Malala. right now. Ang movie na yan. Or English. Or Japan. Ano ba to? Kanina pa to, ate. Na nakalimutan ko lang na nasa dulo ng dila ko. Pero alam ko naman na may, Ganon ka na, dila ka na, para makita naman. may mga movie Basahin na namin, te. nag-portray ng desire. Parang ano ba yan? After ng book club, movie marathon na. Para may reflection ng movie. Movie review. Oo. Hindi nga Movie naman review. assignment natin next week. Parang mag-isip ka ng yung ganong movie na nag-portray ng desire. Kasi ako, feeling ko kasi parang ang mediocre na parang yung desire ko yung maliit lang, gano'n yung parang wala Meron talaga akong desire meron sa akong para sa desire na movie. Yung Devil Wears Prada. Ano yun tsaka Oo, tsaka maganda. unrelenting persistence yun. Yung Devil Wears Prada. Ang galing nun. At parang, saka, parang yung- meron pang iba eh. Pero hindi For me, hindi naisip- siya fashion ko movie. na gano'n profound yung understanding mo ng movie na yun. Para sa akin, wala lang. Pinanood ko na siya kasi. Kasi nag-take ako ng film eh. Kasi Nag-take kasi ako ng film na Oo. Kaya gusto kong Okay. nanonood ng mga movie. Oo, kasi gusto niya talagang maging journalist na kahit Oo. anong hirap, tinransform niya yung buhay niya. Okay, makes sense, Oo. makes sense. At saka yung Okay. I think yung pivotal moment doon was yung discussion ni Andy, yung bida, at saka nung isa pang guy, yung Val, si Stanley Tucci, na parang in the brink of quitting, na parang ang kailangan, akalang kailangan ni Andy ay validation na you're doing great, sweetie, just keep going. Pero yung conversation na yun, in-educate ni Stanley Tucci si Andy na, girl, this is what you desire. So this is what you need to go through. Na parang, akala mo ba madali? Parang you're at the pinnacle of, yung parang Greatness. the best sa So, anong ini-expect mo madali? Na, Right. Oh, At nice. saka lahat ng movies na about sports, usually ganun. Yung kay Michael Jordan talaga. Hindi talaga yun yung mga nahuhugot. The pursuit of happiness. Pwede. Ayun. Nakakaiyak yun eh. Ayoko yung nakakaiyak. Grabe yung Hindi kaya, Yung feeling ko nga kasi pursuit of nakukulangan happiness ako pag hindi ganon. Parang kung hindi ganon, wag na lang. Parang ganon. Ate, kahit Beverly Hills Chihuahua yung panoorin ko, naiiyak ako. So, kailangan light lang yung mga movies na Akin kasi pinapanood walang ko. ganon. Yung parang Slumdog Millionaire. Slumdog Slumdog Millionaire. Isa pa. Yun, Naiyak naiyak mga din ako ganun doon. moments. Pero nung time na gusto ko nang magsimula ng VA agency, nag-quit talaga ako. Nag-quit sige. ako. Wala talagang parang walang ibang option. Kailangan mag-work to. Oo. Andun ako sa, I remember yung part di ba na may yun sa ganon? book. Pinension sa book yun eh. Sabi ko, yun yung naalala ko. They went into war. Tapos parang they have to ride a ship to go to dun sa area ng bakbakan. Tapos sa una nilang ginawa, before harapin yung mga kalaban nila, sila yung ship. Sinira nila. Kasi parang it's It's either parang they sinet win or nila yung they mind die. nila. Sinet nila yung mind nila na wala tayong way Wala para tayong plan B. makaalis from this Oo. but to win. Kailangan natin Walang manalo plan kung B. gusto natin makauwi. Parang ganon. Kasi parang feeling ko lang Ang hindi na-discuss dun sa story na yun, nanalo sila pero paano sila umuwi after? Na-stuck sila. Hindi, kasi nga kuya, dahil nanalo sila, naging syudad na nila yung area na yun. Oh. Okay. Mindset. Yun pala yung story Siyempre, nun. target Yun pala yung nila story yun. nun. Ikaw naman, di mo na ikaw naman eh. Feeling ko kasi it does something to your brain na parang, wala ka ibang option. Ayusin mo to. Bigay mo yung 100% mo. Feeling ko kasi ganun. Kaya talagang parang nag-aano ka na, yung survival mode ka na. Nagagawin mo lahat. Bigay mo 100% mo kasi wala kang ibang options. So feeling ko, it helped na ganun. Kasi give up ko yung operations manager job ko which was my dream job. Yun lang naman yung pangarap ko ng bata ko maging operations manager. Pero nag-quit ako noon. Talagang ni-stuck ko kasi there's no way. It's either now or I have to make it work. Ano yung Ano else na napagdaanan mo to achieve that desire?
Pero hindi naman yung tipong yung duguan ako, ganun umiiyak. Wala namang ganung moment. Nabalian ka pa ng buto. Ano ba yan? Ganon. So, ang ko lang sa inyo, hindi kailangan ganon na talagang parang may nag-a-apply para kayong si Sangoku na ganon. Hindi kailangan ganon. Basta alam ko lang na every time I talk about it, parang my heart swells. My heart swells. Tawag yung English ko. Parang may kurot. Nakakaga yung puso mo. Parang may kurot sa puso na parang this is something that I feel strongly about. Na gusto kong talagang So parang may emotion siya nakasama na yung desire na yon. Naramdaman mo na pumipintig yung chuba-chuchu mo. May chuba-chuchu. Pumipintig. I think that's a good sign. Nakapahan ako kung magiging X-rated to. Pero sige, continue. I think that's a good sign na parang na-associate mo siya sa something na you feel strongly about. Kahit na daw kung mag-goal ka, mag-set ka ng goal, i-form mo siya into wishing. Kasi yung wishing, it's like you're dreaming, you're imagining, it's a positive feeling. Hindi yung you're pressuring yourself, parang naging negative yung association dun sa goal or dun sa target. So wishing, parang, di ba lagi natin ginagawa sa management yan, paano pag paano pag yung ganon, parang positive experience siya. So hindi mo na yung mind mo na, ganito yung feeling. Kahit hindi mo pa siya na-feel mo na yung excitement, yung saya, yung thrill, kahit wala pa siya. So parang, you're one step closer sa goal na yun. Okay. Ano naman natin yung bago natin friend. Sinabi mo, ginagawa ko yung password ko. Hindi ba yun nga yung ginawa ko kay Sweet? Kasi ba naman si Sweet, ang password niya sa Pakikot lang po kasi baka may manghak kay Sweet. Ay, sorry. Parang may bobo na something. What's up, bobo? Parang gano'n. Sabi ko, baguhin mo nga yun. Sitan mo ng goal. Araw mo na-type yan. Hindi na papasok sa subconscious mo. Pero alam mo ate, nakuha ko din yun dati sa co-worker ko sa Sykes. Kasi diba sa hiring kami. So kapag kunyari may hiring siya, kunyari mag-hire siya ng 100 technical support representatives, yun yung password niya for the whole period na nag-hire siya. 100 technical support MMC account. Ganon. Alam niyo na. Password mo. Unang tanong ko sa kanya, bakit ang hapa ng password ko? Hindi kasi para pag log in ako for the day, alam na ito yung goal ko. Yung mind ko papunta doon sa goal. So, kaya yung password, alam ko yun. Natutuwa ako kasi yung password ko, syempre nagbabago yung goal mo, tumataas yung goal mo, next level. So, at least, meron na rin akong password change process. Oo, diba? Ano naman doon ate, nape-pressure ako sa passwords natin. May pressure. Diba? Ang starting goal lang natin dati, 1 million. 1 million monthly. Hindi. Naalala ko, ang goal lang namin nila Ninang dati, kapag close ng 1,000 plus na client. Kasi di ba dati malilit lang yung mga client natin, di ba? 400, 300 yun. 1,000 plus na invoice. Tapos nag-target lang kami ng 1,000 na consulting invoice. Tapos ang na-close namin nun, parang 2K agad. Gawin nyo talaga. Dati nga yung password na sa LastPass, 1M monthly income. Be, pasahod lang natin yun ngayon. Kaya na. Ganun siya ka-power. 5M. Promise. Try nyo siya. Kasi lagi nyo nilalagay yung password so. Yes. Thank you, ate. Tanungin naman natin yung bago nating friend sa book club, si Kate. Kate, hindi siya nakapaganda. Hindi nakapaghanda, pero okay lang kasi Kate, di ba? Yung tanong, hindi naman sobrang related. Kwento mo lang, what is your deepest desire? Genie? Hindi ko po matutupad, Kate, pero question lang. Please, sobrang simple lang ng desire ko talaga. Ang napapansin ko kasi sarili ko, pag may gusto ako, ginagawa ko lahat para makuha ko yun. And I forget about boundaries. And that includes self-care. So kaya, alam niyo na. Yan. So,
Yung mga ang dami kong biniling skincare, puro nakatambak, hindi ko ginagamit. Tapos nagrereklamo ako, bakit ang pangit ko? Bakit iitim ako puro pampaputi naman yung binibili. Kasi Grabe naman binili ko sa lang, hindi ko pangit. ginamit. O as in ganong levels talaga. Kasi parang nakakalimutan ko yung mga baby steps nung goals. Na parang sometimes you are too May focused. artista ba yung goal mo? A supermodel. Ganon. Gusto ko lang naman ng ng Gas ayos walang na itsura. pores. Ganon. Oo, ganon. Glass skin. Sabi ko nga kay Jana, sabay na tayo kasi nakakalimutan ko din mag-skin. Alam mo, ang goal na natin, kasi kami ni ate, accountability bodies na kami kung naligo kami that day. So, dapat isama na natin to ate. Nag-skincare ka na ba today? Aside from So taking magkasama bath. kami sa Dubai ni Ninang, lagi siya nag-skincare. Nag-pressure siya sa akin. So, what if mag-Dubai ka ulit ate? Yung Kaya skincare. lagi ko siya nire-remind na mag-skincare siya. Nakakaubos naman ako. Medyo namimiss lang pa. Nakakaubos na ako ng glycolic, yung malaki ng The Ordinary. Ay, grabe. Sabi ng The Ordinary, thank you po. Ganon. Thank you for patronizing. Ordinary, Ano? Saka yung pabango ko din tumatambak na sabi ko, pwede pa ba ako bumili ng bagong pabango? Hindi nga ako naliligo. Paano ko magpapabango? Naliligo ka na araw-araw. Yun yung goal. Kasi di mo na kailangan i-mask yung smell mo. Gusto ko nang bumili ng bagong pabango para hindi ko ma-justify. Pero yun nga, di ba? Ako kasi Parang, nauubos ko yung pabango ko kahit work from home. Kasi nagpapabango, di ba pag nag-shower Hindi ka ako sa tumatae. morning, Hindi ka nagpapabango tumatae ko. sa umaga. Ang social, may poop spray naman. Wag naman wag naman Hindi, pabangon. kapag nag-shower ako sa morning, nagpa-perfume talaga ako. Parang yun yung pang-set ko ng utak ko na work na. Right. Yaman mo. Yaman mo yung iba. Yung iba kurot lang ng nanay yung pampagising nila. Buti kung ang pabango mo, mga tigta 3,000 lang sa Zara, di ba? Pero kung hindi, kung original. Natuto na ako nung ewan ko, naging ko siyang habit mula nung nag-start ako ng, hindi ko na maalala kung saan kong book yun nabasa dati, pero mula pa siya nung nag-work ako sa governance, na pag mag-work ako, kailangan nakaligo ako, nakabihis ako, nakapabango ako, gano'n. So, kuya, the baka, internship- ano ba yun? siya, The mental internship ba yun? conditioning mo siya. Mental conditioning mo siya. Na Oo. kapag Pag, ganito na yung amoy mo, mag-work na ako. Yun yung Totoo. lang. pag nakaligo na ako, mas matapang pa sa kape yun. Pag nagawa ko yung orasyon na yun, kahit hindi ako nagkape, ready ako mag-work. Pero kahit nakakape na ako, pero hindi pa ako ligo. Kasi hindi ako lagi naliligo. The key is to take a bath. Actually, nakaka-relate ako kay Earl. So, kung gusto niyo na tawag dito, magkaroon ng consistent na ligo araw-araw, i-time mo siya sa something na kailangan mo ding gawin. Like, magtatrabaho Alam mo, ang motivation ko pagligo lately, everyday akong may exercise. Actually, pag pinagpawisan ako, kasi kailangan, nakikipag-argue yung utak ko eh. Hindi ko naman pinagpawisan today, ba't ka maliligo? Ang challenge kasi doon, kapag ita-tie up mo yung pagligo mo sa pag-exercise, pag di ka nakapag-exercise, di ka rin nakaligo. So, dalawa yung na-miss mo na goal. Pero lately kasi, Pero Sorry. everyday ka naman nagtatrabaho, so dun mo na lang itay. Pero Kaya mas okay siya sa Kasi something na kailangan mong gawin everyday. siguro sa akin, naging siya, parang, di ba nga, pinush namin ni Eloy pinush ako ni Eloy na i-push na yung yoga online. So, on a every Tuesday and Thursday, may klase. Tapos Saturday, ako naman yung kinaklase ko yung sarili ko. Tapos, on a Monday, Wednesday, Friday, nagpapalakas ako ng legs. Kasi nga, nag-standing table tayo. Kailangan ko ng lakas sa legs. So, naging na rin siya, motivation na, okay, gigising ako ng 6 a.m. Standing desk ka na rin dyan. So, tutulog ako ng 12 midnight. Max na yon, kailangan makatulog kasi may klase ako bukas. Mga ganon. So, siya, nagsunod-sunod siyang motivation for me to do those things. Ayun lang. ang sarap din ang sarap din kapag halimbawa tayo sa mga habits. Pero kung ganun mo siya gagawin, Ate Pepper, parang nga rin siyang taging habit stacking. Oo, masarap Magpapile up yung sa akin kasi feeling mo pag na-accomplish mo siya, combo, kumbaga,
So, yung momentum mo na bibuild talaga. Uy, wait lang. Tanungin naman natin si Joel kasi parang ang serious niya sa corner. Ah, Joel, Makikinig lang what ako. is it that you truly desire? Nakalimutan kong kasama natin si Joe. Sabi naman Yeah. dito kay Joel, quiet type lang siya today. Baka Pero Joel, nananahimik si Joel kasi hindi pa siya naliligo para hindi siya Actually, Joel, Nakikinig lang po ako. Higo pala yung nag-stop sa kanya. Hello, rinig niyo po ako. rinig ka namin, Joel, pero hindi namin pinapakinggan yung mga words mo. Joel, what Ano is it ba? that you truly desire? Desire ko makaipon para nasasabi ko kay Ate Pepper. So, may mga steps naman akong ginagawa. Nag-Excel sheet na ako ng tax kasi nagulat talaga ako sa aming consultation ni Ate Kate. So, talagang tinatrack ko na ngayon lahat kasi nga parang I have to. Yun Buti yun may yung Excel sheet ka desire na. ko. Oo, pero ayoko pa. Naloloka siya, sabi niya, grabe, Ate Pepper, ang laki noon. Sabi ko, ilang percent ba? 3%? O ilang 3%? Ilang percent yung 3%? Mali pala yung computation sa utak. Ayun po. Tapos health, health is Yung abs wealth. mo. So, Yung abs mo, Joel, di ba desire mo din yun? actually, good news, nabawasan ako ng 1 kilo. 1 kilo. So guys, next year talaga maghuhubot-hubad na ako lagi dito kasi may abs na ako. So, wait nyo. Alam ko yung mga datingan mo, Joel, mga Sando Marudo. Sando Marudo. Kaya. Hindi marunod yun na ako. Sanjo. Marudo. Si Tanjiro Marudo. Yun lang po. Pero ano yun, tama na may sinabi. Actually, nagpalit na ako ng password sa Facebook at saka sa ano. Kumbaga, hindi ka na magiging dingdong eh. Sanjo Marudo na lang yan. Yes, yan actually yung password ko ngayon. Sanjo Marudo 2025. Yan na ano. So, inaano ko yan. Abansado. 25. Password. So, yun po. Yun lang po. Ano po, May naalala ko. Kasi may password ni Joel. Sanjo Marudo. Sanjo May Marudo. naalala ko, share ko lang. Kasi every yoga class, I do it for myself as well. Every time I teach as well. Na before the start, I ask the people, I ask myself as well, what is your intention? Before the start of the beginning. I ask myself, what is your intention? I ask you guys as well, what is your intention? And then, I just realized now, with that setting of intention, setting your desire, your heart's desire becomes your intention, becomes what you do for the whole day or for the rest of the days. Kasi from the start that I've been teaching, ang lagi kong iniisip, ang lagi kong intention, simula pa lang ng araw is, I'm gonna teach today and give the instructions clearly so that my students would appreciate the movements and know how to move appropriately na hindi sila masasaktan. So far, natutuwa naman ako every time si Parang hindi na left, right. minsan nalilito tayo sa left, right, no? Alam mo ate, feeling ko, hindi ka na rin talaga nalilito kasi parang medyo maganda kasi yung instructions mo. So, natandaan na namin yung gagawin. May flow na. Tsaka may flow na kaya kahit minsan Sabi yung left niya nagiging right. Alam ko na right yung ibig sabihin niya. Parang intindihan. Nilito talaga tayo sa left and right. But yes, ayun. Natutuwa naman ako na at the end of the class, walang na-injure at siya. So the intention was parang it made happen. It made it happen, ganun. Ayun lang, share ko lang my share of desire. Kuya Ate Peps, o Kuya Earl, ikaw na. Sa akin, ang short-term goal ko is mag 85 kilos. Lapit na. May reward kasi ako sa sarili ko pag nag-85 ako, magpapamasahe ako. Di ba mahal nga kasi ng masahe dito? Ay, gusto ko yan. Sa Pilipinas kasi, nakakapagpamassage ako at least once a month, minsan nga twice pa. So parang nasanay talaga nagpapamassage.
dito kasi namamahalan talaga ako. Parang 30 minutes 4K. Dahil ba puti yung Naman yun. pumipisil sa'yo, kaya mas mahal. Sana ba ang uubo Hindi nga, nun? Asian din yung magmamasahe sa'yo. Yun na yung mura, Vinci. Wala, alam mo kuya, what if umanap ka Basta ng di ko- katropang manghihilot? Ganun. I-remove ko na lang sa sarili ko. Choice mo na lang. Alam ko na, Jana. First goal ko. Magpunta tayo i-reward sa ko UK. Sa True. manghihilot. Uy, pero may gusto lang akong i-bring up sa group kasi nung binabasa ko din yung chapter. Ang thought ko, syempre kilala niyo naman yung thoughts ko laging may red flag warning or yellow flag warning. Parang ang realization ko ay desire is not just a fleeting moment, it's really a deep burning force. Pero how do you, like a flame, di ba, ang apoy, kailangan din natin siyang protektahan, otherwise mapapan out siya. And yung everyday natin, di ba, ang tawag na natin sa mga everyday tasks natin, whirlwinds. So, parang, how do you ensure The flame. that the flame stays alive? Na parang, okay, you have consistent activities, you have your routine, you have your people, pero in events na hindi mo talaga ng focus, like, ako lang, pero may mga moments na parang, the universe is telling me na hindi ko to maa-achieve. So what's the point? Parang, Alam mo, by the definition ng book kasi, the way in-explain yung desire, kailangan mo talaga siya mahanap sa sarili mo. Kasi it's not something you have to protect. Kasi parang obsession mo na siya. Hindi siya basta mapapatay. Para siyang wildfire. Kung i-compare mo siya sa fire, para siyang wildfire sa isang forest na hindi mo basta mapapatay. Ganun ka-obsessed sa kanya na ako kasi gusto ko na talaga maging fit. Parang 1 year ko na siyang wini-work on. Hindi na siya bago sa akin. Pero anong Oo. advice niyo sa mga kabataan natin na kabataan. Ang mga Taray ng kabataan, hindi ko Siguro, the children are our future. Oo, First, may meeting ka. Oo nga pala, may meeting. Ay, ako muna. 2 things lang for that, to answer that. First one, yung sabi nga ni Earl, yung burning desire, ano ba yung root mo? Bakit mo ba naging desire siya? So every time madi-discourage ka, ayaw mo na, feeling mo magkukwit ka na, you go back to your why, to your reason. Kaya yung 6 steps, meron doon yung second step. Ano nga ba yun? Yung aalamin, i-state mo kung ano yung ibibigay mo. Ano yung kapalit nun? Ano yung kapalit na makukuha mo? So, yung kapalit na yun, panggagalingan kasi nun yung ano yung why mo. Kunyari, ang kapalit nun, ng pag-exercise mo or ng pagiging fit mo, magiging free, magiging long-term ka na healthy for your family, for your loved ones, for yourself, and hindi ka magpapa-hospital na ang mas mahal, ganyan. So, yung mga root mo, babalikan mo lang lagi. Tsaka yung pangalawa, kaya siya nagiging obsession, is lagi mong pinapakita sa sarili mo, ito yung gusto ko. So, it's like, Every day. oo, yung tawag dito, parang drug siya sa sarili mo na, ito yung gusto ko, nakikita ko siya, alam ko, ito yung gusto ko, ito yung path ko. So, hindi ka nawawala. Lagi So, mo yun siya- lang. Okay, maganda yun. Maganda yun actually. Kasi it's not every day that I say to myself na gusto ko maging fit. Bakit ko gusto maging fit? Kasi maraming taong nakadepende sa akin. Na I'm doing, not only to for my family, pero para sa VC. yung community. Yung vision and mission ng VC. So I don't say it enough. So I think I have to say it every day, twice a day. Oo, ang powerful ng Wise Jana. din. Oo, thank you for sharing that, yung 6 steps. Kasi yun nga, yung everyday talaga na kailangan mong ipaalala. Kasi madali. Hindi lang ipaalala yung pagde-declare, saka yung belief mo sa sarili mo, Vinci. Kasi dun mo mapapatay talaga yung Fear, doubts mo. Kasi ako, nag-doubt din ako kasi after 6 months, nag-plateau ako. Parang kahit nag-workout pa rin ako everyday, nagkakain pa rin ako ng healthy, nag-plateau na yung weight loss ko kasi tapos ko na i-lose yung water weight.
So, na, body recomposition stage na ako, which is mas mahirap na talaga. Pero tinuloy-tuloy ko lang siya kasi yung sabi ko is, ayaw ko na mag-yoyo. Gusto ko talaga Yo-yo? maging healthy. Gusto ko Ayaw. maging fit. Saka feeling ko kasi iba din ng mentality pag nasa ibang bansa ka eh. Mas mahal yung hospitalization, walang mag-aalaga sa'yo, di ba? Talagang, Dito nga lang libre mo ospital eh. Pero ayaw ko ma-ospital. yun nga. Mahirap kasi. Yung dininisip ko pag nag-migrate kami na parang, paano pag may namatay or wala ka tayo, talagang sarili mo, cargo mo. May gusto lang ako i-share kasi hinighlight ko to dun sa book. Na itong 6 steps na to daw din sa Think and Grow Rich is, it requires actually no hard labor, no sacrifice. Sabi daw ni Edison, so magalit kayo sa kanya kung mali. Ang gusto ko lang na part dito is, to apply them calls no great amount education. And gusto ko yun because it levels down the playing field. Na parang everybody has an equal opportunity, equal chance. Hindi kailangan maging talino ka ni Edison. You just have to successfully apply yung 6 steps. Walang kasamang luck, walang kasamang chance. It's really an accumulated amount of dreaming, hoping, wishing, desiring, and planning bago mo ma-achieve yung gusto mong ma-achieve. That's true. Ang gandang report. So, babalik ako dun sa question number 2. I think it's a privilege na alam natin yung obsessions natin, yung desires natin. Ano yung advice ninyo for people who are, kasi hindi tayo pare-pareho ng stage, yung iba hanggang ngayon, hindi nila alam. Hindi nila alam. So, ano yung biggest advice niyo for them? Sa akin, listen to the signals of the universe. Kasi may binibigay sa iyo yung universe every day. What do you enjoy doing? Hindi lang siya hindi kasi siya basta about sa pera lang to. Kailangan yung parang bumubuhay ng soul mo. What makes you alive? What makes you feel alive? Anong bumabangon? Anong kailangan bumabangon? certain level of awareness na this is what I want to do. Ito yung nagpapasaya sa akin. Ito yung bumubuhay ng apoy ko, parang gano'n. So, kailangan mo ng certain, makinig ka talaga eh. Kailangan mo makinig sa mga signals na binibigay sa iyo ng universe. Ano yun na yung enjoy mo? Ano yung pwede mo maging livelihood? Ano yung makakatulong ka sa ibang tao? So, yun yung mga ikigai. Ano yung, which is, technically nga, may term na dun yung hapon, which is yung ikigai. Kailangan mo talaga siya mahanap, and you can only find it by listening to the signals of the universe. At the same time, yung ibigay mo yung best sa mga ginagawa mo. Kasi, naalala ko, ito medyo sa sa church ko ito natutunan. Pero, ang sabi ng pastor is, you will never find your calling if you are not giving your best to God. So, kailangan mo talagang ibigay yung best mo dun sa craft na ginagawa mo bago mo siya bitawan or bago mo siya i-pursue, bago mo malaman na yun talaga yung craft mo. Kapag di mo pa binigay yung best mo, pag nag-quit ka dyan, hindi mo alam kung yun na ba talaga yung limit mo. 3 feet under na lang pala, no? Gold na. So, ayun lang. Give your best para malalaman mo talaga kung that's your calling or merong ibang opportunity for you. Until you give your best, you will never know. Ayun. Sayang wala sa edge dito, pero sorry, Vince. Pero yun din yung point na kaya wala kang option B. Kasi yun yung burning desire na napapanaginipan mo, kinakain mo, iniinom mo. Sa bawat paghinga mo, yun yung naiisip mo. Na wala ka talagang option B. Kailangan ito yung mag-work kasi ito lang yung gusto mo. And talaga, pinaalala ko yun sa 7 habits na, di ba kailangan mo mag-draft nung parang life mission mo. And mahirap siya, hindi siya madali. Kasi it's something talaga na parang isa sa puso mo na it runs in your blood. Hindi siya
hindi lang siya basta sinabi mo because you're in front of this crowd or these people. Pero kasi kahit mag-isa ka na lang, yun pa rin yung pinapaniwalaan mo sa sarili. Kasi nasa puso. It's self-exploration. Talagang knowing what you want. Self-exploration. Okay. Discovery. Parang natatakot ako na mag-explorated ko. Pero actually, doon nga ako papunta sayang wala sa Edge dito kasi siya yung nag-share nito sa akin nung nag-one-on-one kami na parang tawag dito, dalawang story yung naalala ko. Pero mabilis lang. Yung una, 11 years ago, ang pangarap ko yung maging instructional designer. Nung call center agent pa ako. Parang gusto ko mag-training, gusto ko gumawa ng training, ang ganda ng mundo na to. 5 years ago, na-achieve ko na siya. Tapos, nandun na ako sa point na, ano na next? Tapos, so, over the years, I've dreamed of, gusto ko na mag-lead ng team, gusto ko mag-create ng safe spaces. Tapos, nung nandito, alam naman natin yung mga nangyari for the past 2 years. Parang nandito ako sa struggle na, baka hanggang dito na lang ako. Total, hindi ko kaya. Parang hindi ko kaya. Total, nakuha ko lang naman yung dream ko. Pero, yung na-reignite kasi sa akin is, kailangan ko pala na ipaalala kung bakit ko din siya ginagawa. Tapos, dun sa second story ko naman, yung relationships ko, wala akong masyadong lack sa relationships. Tapos, kinukwento ko kay Edge to. Sabi niya, wag mong gawing identity. Sabi gawin mo yung statement mo. Hindi mo siya. Sabi niya, baka naman kasi parang mga novels lang yan na itong guy na to, hindi siya nag-work, ito yung conflict, tapos sa dulo yung happy ending mo, mamimit mo. So, isa siyang adventure. Yun yung pinupunto ni Edge dun sa point niya. Tapos parang, ang laking reframing nun na parang, okay, so hindi nag-work to si guy na to, dapat mas ma-excite ako sa susunod na dadating. Para kasing minsan life, parang throws a curve, parang, gusto mo ba talaga to? Sige nga, patingin nga kung talagang gusto mo. Kung magay-test ka talaga niya. And isa sa mga, parang naano ko kanina sa social media na, iyon yung isa sa mga challenge ng generation na to. Yung finding yourself. Kasi sobrang distracted ng generation na to. Diba? Yung attention span, social media, they don't even have the time to sit with themselves na pag-isipan kung ano ba yung gusto nila. Dami kasi option. Like, ang dami, saka ngayon, parang sobrang dami ding changes, mga development sa civilization natin na parang ang daling ma-distract talaga. And I think it helps kung spend time with yourself. Kasi with the rise of social media, laging social, di ba? Socializing, ganyan. Spend time with yourself. Ako, nahirapan ako na mag-journal or mag-reflect eh. And also, being with people na ito, I think it helps kasi napapag-usapan. It's not something na, kausapin mo yung sarili mo, isipin ko nga ngayon yung biggest fear ko. Hindi mo naman pwede. Parang ang hirap. Ano ba yung biggest bored ka lang one day. Parang by desire. Parang hirap. So, I think actually, kapag wala nang community, parang weird yung, ano nga ba yung deepest desire ko in life? Diba? Ang weird. Yun yung mga isipin mo. Yung mag-isa ka lang. Parang inisip ko, siguro pag in isolation ka or nasa kulungan ka, pwede mong magawa yun. Pero kasi meron ako nakita sa social media, ano yung mga questions na dapat itanong ko sa sarili ko? Ano ba yung biggest fear ko? Ano yung mga yung mga ganun na tanong na hindi mo naman tinatanong sa sarili mo kahit parang nagsa-social media ka habang ka, di ba? So, I think this helps, itong group na to. Tapos, nagkakaroon ka pa ng idea na parang nako-compare mo na parang, sa akin parang hindi, parang nakaka-relate ako dito. Ito tama yung Parang nako-compare mo din. Nagkakaroon ka ng parang point of comparison na hindi mo naman makukuha pag ikaw lang mag-isa. Kaya sobrang ini-encourage ko talaga na sumali si Joel sa book club. And I commend people na talagang ready for this kind of setup. Kasi, yung ibang tao talagang ano pa sila sa level na survival na on a daily basis, may makain lang tayo sa araw-araw. Wala silang luxury to think about how can I develop myself. Wala pa sila sa ganong point. Wala pa sa
level of consciousness nila yung ganun na, kailangan ko mag-isip about my spirituality, may actualization, self-actualization. Wala pang ganun eh. Hindi lahat ng tao, minsan talaga, ano lang yung ulam sa araw na to? May sasaing ba tayong migas sa araw na to? So this is a privilege actually. And it's an honor. It's a privilege, and sobrang happy din ako like sa management book club namin na parang kasing it's not something that is everybody is afforded, di ba? To learn with like-minded people. So I really appreciate how we do it kahit na alam naman natin hindi bayad, di ba? Pero I appreciate talaga kasi sobrang kita nyo naman ang impact natin kay Vinci. Akala natin si Vinci Princess Diaries lang siya. Pero di ba, kahit paano naapektuhan natin yung isa't isa. Kahit ayaw natin minsan. Oo. Ate, ako ay nag-agree sa lahat ng sinabi. Nag-agree ako sa lahat ng sinabi mo, pero I think para sa mga staples ng book club na to, ang tawag dito, parang ang final takeaway na gusto kong i-share is kailangan mo rin ng strong relationship with yourself. Kasi whatever you're absorbing here, the real work really comes in pagkatapos with yourself. Kasi yes, we are a community, pero yung initiative mo, and I'm learning this on the go, hindi ko to, pinapractice ko ba to, kasi, yes. Tawag dito, yung, sabi nga nila, it's not about the relationships, meaningless relationships you pursue, it's not about, being in events, but it's the boring days, the days in between, the work that you need to do. And within yourself. Naniniwala ako na yung strong intrapersonal relationship mo, yung the way you motivate yourself. And yun din naman yung takeaway ko pagka nag-one-on-one tayo tapos pinapagalitan mo ko na parang, ikaw yan. Parang hanggang sabi. Kung matalino ka, wag mo sabihin hindi mo kaya, ganun. Matalino. Talino naman tayo, pero minsan hindi kasi talino minsan eh. It's your commitment to yourself eh. Kahit kabasa mo yung libro na yan sa lahat ng tao, hindi lahat they will get away with the things that from the book. It's how you would process that and how you would apply yung mga natutunan mo doon. Hindi lahat ng nagbasa ng Millionaire's Diary naging millionaire. O nag-follow na, hindi eh. Kung paano mo pa rin siya gagamitin, kung paano mo ipaprocess yung mga ideas na nandun. Kaya nga daw magbasa ng libro eh, kasi it takes only one idea na magtitik sa'yo na mag-work for you. There could be like 1,000 wisdom or ideas, pero it takes only one. Eh nasa ilang libro pala tayo, dalawa pa lang yung libro natin. Pangatlo. Sabi nila dapat 50 down. Ang next book natin, ate, ay counting. 1, 2, counting numbers. Oo, numbers. Yun ang next book natin. But anyway, gusto ko lang din i-share sa inyo na I think naman nabasa nyo na yung impact ng poem na in-include sa chapter na to. It's about a person who bargained for a penny, then later realizing that life can give him anything that he wants or he asked for. Na parang nga, di ba, doon din pumapasok yung parang even when we desire for something, minsan nililiitan pa rin natin. Kasi hindi ko to deserve. Ay, parang hindi naman doable, parang hindi posible. Pero actually, yun, ang nagiging limit ng desire mo is ikaw. Dahil habang ina-establish mo parang yung desire mo, nilalagyan mo na ng boundaries agad. Nilalagyan mo na siya agad ng limitations. And yun nga, di ba? When we desire, it's innate. Nasa utak natin siya, nasa subconscious natin. Naniniwala ba tayo na 1,000 virtual champions? Tapos yung FTA natin, 4 points something. Yeah, kaya ni Kate. Kaya 2027. May timeline. Sabi nga ni Kate, ate. Si Kate. Oo. Ang ni Kate, every 100 virtual champions, may lipstick siya kay Ate Eloy. Ganon! May bagong brilliant set. Nakabuo ko na ng makeup kit. Mag-isip ka na. Isasama ko yan sa timesheet ko po. Kaya nga gusto ko na matapos yung scorecard natin para mo pag naka 500 na tayo, gigiftan ka ng management ng SK2 na makeup kit. Uy, grabe! Ano sa kino? Kasi syempre doon yung bibilin. Kasama ka namin sa UK, magpapasko. Oo. Tara, bumili ka na ng fur coat. So, ilan?
Kasi makikisquat kami kay Earl eh. Mayaman na pero nakikisquat pa rin kay Earl. Ay, kitulog lang kami. Hindi kasi malaki na yung bahay ni Earl. Oo. Parang sa bedroom. Ganon. Pangarap Kaya ko niya maglagay ng profit share ng 1 million a month talaga. Kailangan kaya niyang maglagay ng 100 people sa bahay niya. Ganon kalaki yung bahay ni Earl sa UK. Kuya Earl, ano ba yung bahay mo? Warehouse ba yun? Siguro Human trafficking, ano ba yun? Maliliit na square. Palas na pala. Bibili natin. Tatakot. Pag daw kasi nalamigan tayo doon sa UK, sa bahay ni Kuya Earl, pwede daw tayo magstay sa yate ni Ate Eloy. Tara. Yung yate niya, kasi laki niyang pang cruise. Pang cruise na. Cruise ship pala. Ship na pala binili. Kaya nga sabi ko mag-anap-anap na kayo ng events place na kasya yung 100 eh. Next. Ngayon pala. Sa next convention. Mga catering, ganyan. Hindi na tayo makakapagluto. Magluluto pa tayo ng breakfast tuwing may event. Hindi na natin gawin. Pa-arena tayo mag-celebrate. Nagluto ng sopas para sa sopas, sopas. Feeding program pala. Feeding program niya. Feeding program sa MOA Arena. 1 million a night. Uy, grabe na yan. Pipila sila, may dala-dala. May dala-dalang Virtual Champions Cup. Pero masaya. Tayo lang nakakagawa nun. Nagmamawa Arena pero feeding program. Mawa Arena pero kakain mo, kwek-kwek. Pero kailangan ng damit naka-gown. Naka-gown. Hollywood, yung theme. Glam talaga dapat. Tapos tusok lang yung kain mo. Ganun. Hindi yung nakapusura ka sa taas pero nakapajama sa baba. Gusto ko yun. Work from setup. Work from home. Mag-viral tayo, ganun. Next week!